Sa gitna ng malawak na kapatagan na napapaligiran ng matatayog na puno ng niyog at matandang punong balete, ay matatagpuan ang baryo ng Malinis. Ang baryong ito ay kilala sa katahimikan at kasipagan ng mga taong naninirahan dito. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid na maingat na inaalagaan ng bawat pamilya. Ang mga bakuran ay laging malinis at may mga halamang namumulaklak na nagbibigay kulay at buhay sa paligid. Sa bawat umaga ay maririnig ang mahinang pagtilaok ng mga manok na sumasalubong sa pagsikat ng araw. Ang hamog ay dahan-dahang nawawala sa mga dahon habang ang sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsisimula ng kanilang gawain ng may sigla at pag-asa. Ang mga magsasaka ay pumupunta sa bukid habang ang mga ina ay naglilinis ng bahay at nagluluto ng pagkain para sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng katahimikan at kaayusan ng baryo ay may isang pusong hindi kailanman nakaramdam ng tunay na kasiyahan. Siya ay si Aling Marta, isang balong babae na matagal nang naninirahan sa baryo. Ang kanyang bahay ay matatagpuan sa dulo ng baryo, malapit sa matandang punong balete na matagal nang iniiwasan ng karamihan. Si Aling Marta ay kilala sa baryo bilang isang tahimik at mapag-isa na babae. Siya ay bihirang makitang nakikipag-usap sa iba. Madalas siyang nakaupo sa harap ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Ang kanyang mga mata ay laging may malalim na iniisip na hindi maintindihan ng iba. Noong siya ay bata pa ay kilala si Marta bilang masipag at mabait. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang asawa sa isang hindi inaasahang karamdaman. Simula noon ay tila may nawala sa kanyang puso. Ang dating masayahing babae ay naging tahimik at malamig. Unti-unti siyang lumayo sa mga tao. Habang lumilipas ang panahon ay napansin ni Marta ang pagbabago sa baryo. May mga bagong pamilya na dumating at unti-unting umunlad ang kanilang buhay. Isa sa kanila ay ang pamilya ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang balong babae rin, ngunit hindi tulad ni Marta ay siya ay masayahin at palakaibigan. Sa maikling panahon ay umunlad ang buhay ni Aling Rosa. Ang kanyang maliit na bahay ay napalitan ng mas maayos na tahanan. Ang kanyang bakuran ay puno ng mga halaman na namumulaklak. Ang kanyang mga anak ay laging malinis at masaya. Sa tuwing nakikita ni Marta si Rosa at ang kanyang pamilya, ay may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang mabigat na damdamin na unti-unting lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Tuwing umaga ay pinagmamasdan niya si Rosa habang nagwawalis ng bakuran. Nakikita niya ang ngiti nito habang kinakausap ang kanyang mga anak. Naririnig niya ang kanilang tawanan na tila ba walang anumang problema sa mundo. At sa bawat sandali na iyon ay may unti-unting nabubuo sa puso ni Marta. Isang damdamin na hindi niya kailanman inamin kahit sa kanyang sarili. Ito ay inggit. Ang inggit ay nagsimulang parang maliit na anino sa kanyang puso. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay lumalaki ito. Unti-unti nitong nilalamon ang kanyang isipan at damdamin. Isang gabi habang ang buong baryo ay tahimik na natutulog ay nakaupo si Marta sa harap ng kanyang bahay. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Ang matandang punong balete sa kanyang tabi ay tila pa nakatingin sa kanya. Tumingin si Marta sa bahay ni Rosa na tanaw mula sa malayo. Ang ilaw sa loob nito ay nagbibigay ng init at buhay na wala sa kanyang sariling tahanan. Sa sandaling iyon ay may naisip si Marta na hindi niya kailanman naisip noon. Isang ideya na magbabago sa kanyang buhay at sa buong baryo ang malinis. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ay may isang pusong tuluyang nilamon ng inggit. Sa sumunod na umaga ay nagising si Aling Marta nang mas maaga kaysa karaniwan. Ang liwanag ng araw ay bahagyang sumisilip sa kanyang bintana. Ang hangin ay malamig at tahimik, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang bigat na hindi niya maalis. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang bakuran ni Aling Rosa. Nakita niya itong nagwawalis habang ang dalawang anak nito ay naglalaro sa tabi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Ang kanilang mga kilos ay magaan at walang alinlangan. Nanatiling nakatingin si Marta. Hindi siya kumurap, hindi siya gumalaw. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito ay may muling gumising na damdamin sa kanyang dibdib. Isang malamig at mabigat na damdamin na tila pa may sariling buhay. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ang bawat tagumpay ni Rosa ay parang sugat sa kanyang puso.
Naalala niya ang kanyang sariling nakaraan. Naalala niya ang mga araw na siya rin ay masaya. Naalala niya ang kanyang asawa, ang mga ngiti nito, ang mga pangarap nila. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala. At ngayon ay nakikita niyang nasa iba ang lahat ng bagay na minsang nasa kanya. Tumalikod siya mula sa bintana at lumabas ng bahay. Ang lupa sa kanyang bakuran ay tuyo at walang buhay. Walang mga bulaklak. Walang kulay. Walang tunog. Ang matandang punong balete ay nakatayo sa likod ng kanyang bahay. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakatingin sa langit. Ang lilim nito ay madilim kahit sikat ang araw. Lumapit si Marta dito na parang may humihila sa kanya. Huminto siya sa harap ng puno at tumingala. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas malakas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba may presensya na nakatingin sa kanya. Nanatili siyang nakatayo roon ng matagal. Habang lumilipas ang mga sandali, ay may pumasok na kaisipan sa kanyang isipan. Isang kaisipan na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang bulong na walang tunog ngunit malinaw sa kanyang loob. Isang bulong na nagsabi na may paraan. Isang paraan upang mawala ang sakit. Isang paraan upang maibalik ang nawala. Isang paraan upang kunin ang kaligayahang hindi kailanman naging kanya. Napapikit si Marta. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon ay may naramdaman siyang kakaiba. Ito ay pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi maliwanag. Ito ay malamig. At sa ilalim ng lilim ng matandang punong balete ay may isang pusong nagsimulang makinig sa dilim. Mula sa araw na iyon ay nagbago ang kilos ni Aling Marta. Hindi ito napansin ng karamihan dahil siya ay matagal nang kilala bilang tahimik at mapag-isa. Ngunit sa kanyang loob ay may unti-unting nagbabago. Tuwing umaga ay mas matagal siyang nakatayo sa bintana. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Aling Rosa at ng kanyang mga anak. Pinagmamasdan niya ang kanilang mga ngiti. Pinagmamasdan niya ang kanilang katahimikan. Ngunit ngayon ay hindi lamang siya nakatingin. Ngayon ay tila may hinihintay siya. Isang hapon habang ang araw ay papalubog, ay nakita niya si Rosa na may dalang bagong gamit mula sa bayan. Ito ay isang malaking salamin na may makintab na kahoy na gilid. Maingat itong inilagay ni Rosa sa loob ng bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita ni Marta ang sarili niyang refleksyon sa lumang salamin na nakasabit sa kanyang dingding. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim at pagod. Ang kanyang buhok ay magulo at walang sigla. Napatingin siyang muli sa bahay ni Rosa. Isang mabigat na pakiramdam ang muling bumalot sa kanya. Sa gabing iyon ay hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan habang nakatingin sa madilim na sulok ng kanyang bahay. Ang ilaw ng buwan ay bahagyang pumapasok sa bintana. At muli ay naramdaman niya ang presensya. Hindi niya ito nakikita ngunit alam niyang naroon ito. Tahimik. Naghihintay. Huminga siya ng mabagal. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang bulong. Isang bulong na walang tinig ngunit malinaw ang kahulugan. Sinabi nito na hindi patas ang mundo. Sinabi nito na may mga taong binibigyan ng lahat. At may mga taong iniiwan. Unti-unting tumayo si Marta. Lumabas siya ng kanyang bahay at naglakad patungo sa punong balete. Ang lupa ay malamig sa kanyang mga paa. Ang hangin ay tahimik. Huminto siya sa ilalim ng puno. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang puso ay may malinaw na hangarin. Isang hangarin na handang gawin ang lahat. Sa sandaling iyon ay may nahulog na tuyong dahon mula sa itaas. Bumagsak ito sa harap niya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang dahon ay malamig. Mas malamig kaysa nararapat. Napatingin siya sa puno. At sa kauna-unahang pagkakataon ay tila may nakita siyang gumalaw sa loob ng dilim ng mga sanga. Hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na tila ba may nakakaunawa sa kanya. Isang pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. At mula sa gabing iyon ay nagsimula ang unang pagbabago sa puso ni Aling Marta. Isang pagbabagong hindi na maaaring pigilan. Lumipas ang mga araw na tila ba walang nagbago sa baryo ng Malinis. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain. Ang mga bata ay patuloy na naglaro sa ilalim ng araw.
Ang mga magsasaka ay nagpunta sa bukid. Ang mga ina ay naglinis ng kanilang mga tahanan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng baryo ay may isang lihim na unti-unting nabubuo. Tuwing gabi habang ang lahat ay natutulog ay lumalabas si Aling Marta mula sa kanyang bahay. Tahimik ang kanyang mga hakbang, mabagal ang kanyang paghinga. Palagi siyang humihinto sa ilalim ng matandang punong balete. Sa bawat gabi ay mas tumatagal ang kanyang pananatili roon. Hindi siya nagsasalita. Ngunit sa kanyang isipan ay may patuloy na pakikipag-usap. Hindi niya alam kung kanino. Hindi niya alam kung paano. Ngunit nauunawaan niya ang bawat bulong. Isang gabi ay may napansin siyang kakaiba sa lupa sa ilalim ng puno. May bahagi ng lupa na tila mas madilim kaysa sa paligid nito. Lumuhod siya at dahan-dahang hinaplos ang lupa. Ito ay malamig. Mas malamig kaysa sa hangin ng gabi. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri. Isang pakiramdam na tila ba may buhay ang lupa. Hindi siya umatras. Sa halip ay lalo siyang lumapit. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang tibok na hindi niya maintindihan. Isang bulong ang muling pumasok sa kanyang isipan. Sinabi nito na may nakabaon. Sinabi nito na matagal na itong naghihintay. Sinabi nito na ito ay para sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maghukay. Ang lupa ay malambot na tila bakusa itong bumibigay sa kanyang mga daliri. Habang lumalalim ang kanyang paghuhukay ay mas lumalamig ang hangin sa paligid. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa may naramdaman siyang matigas na bagay. Huminto siya sandali. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Dahan-dahan niyang inalis ang natitirang lupa. At nakita niya ito. Isang maliit na kahon na yari sa maitim na kahoy. Ang ibabaw nito ay makinis, ngunit tila ba matagal nang nakabaon sa lupa. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Hindi niya alam kung sino ang naglagay nito. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ito ang hinihintay niya. Maingat niyang hinawakan ang kahon. Ito ay malamig. Mas malamig kaysa anumang bagay na kanyang nahawakan. Saglit siyang nagdalawang isip. Ngunit ang bulong ay muling bumalik. Mas malinaw. Mas malakas. Sinabi nito na buksan niya ito. Sinabi nito na ito ang simula. Huminga siya ng mabagal. Sa ilalim ng madilim na lilim ng matandang punong balete ay dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa sandaling iyon ay may nagbago sa hangin sa paligid. Isang pagbabagong hindi na maaaring ibalik. Sa sandaling bumukas ang kahon ay agad na napansin ni Aling Marta ang kakaibang lamig na lumabas mula rito. Ang lamig ay hindi tulad ng karaniwang lamig ng gabi. Ito ay mas malalim, mas mabigat, mas buhay. Nanatili siyang nakatingin sa loob. Sa loob ng kahon ay may isang maliit na salamin. Ito ay bilog at napapalibutan ng maitim na kahoy. Ang ibabaw nito ay hindi malinaw. Tila ba may manipis na ulap na nakatakip dito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya na ito ay hindi pangkaraniwang bagay. Dahan-dahan niyang kinuha ang salamin. Sa sandaling hinawakan niya ito ay may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Isang malamig na agos na nagsimula sa kanyang mga daliri at umakyat sa kanyang dibdib. Napahinga siya ng mabigat. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa salamin. Unti-unting luminaw ang ibabaw nito. At nakita niya ang kanyang refleksyon. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang mukha sa salamin ay hindi tulad ng kanyang mukha ngayon. Ito ay mas bata. Mas malinaw. Mas buhay. Ang kanyang balat ay makinis. Ang kanyang mga mata ay maliwanag. Ang kanyang buhok ay maayos. Napaatras siya ng bahagya. Ngunit hindi niya binitawan ang salamin. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa kanyang dibdib ay may damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isang damdaming halos nakalimutan na niya. Pag-asa. Sa kanyang isipan ay muling narinig ang bulong. Sinabi nito na kaya niyang maibalik ang nawala. Sinabi nito na kaya niyang maramdaman muli ang buhay na nawala sa kanya. Sinabi nito na hindi pa huli ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Muli niyang tiningnan ang salamin. Ang kanyang reflection ay nakatingin sa kanya. Ngunit sa isang sandali ay tila ba hindi ito gumalaw kasabay ng kanyang sarili. Tila ba ito ay may sariling buhay. Napahinto siya. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas.
Ngunit hindi siya tumigil sa pagtingin. Sa halip ay lalo siyang lumapit. At sa kanyang dibdib ay may unti-unting nabubuong desisyon. Isang desisyon na hindi na niya kayang pigilan. Isang desisyon na magdadala sa kanya sa landas na hindi na niya maaaring balikan. Sa gabing iyon ay umuwi si Aling Marta sa kanyang bahay na may hawak na lihim. Isang lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. And sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay may ngiti na muling sumilay sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na tulad ng dati. Ito ay ngiti ng isang pusong tuluyan nang nagising sa kapangyarihan ng dilim. Mula ng gabing iyon ay hindi na nahiwalay si Aling Marta sa salamin. Palagi niya itong hawak. Palagi niya itong tinitingnan. Sa bawat sandali na siya ay nag-iisa ay inilalabas niya ito at pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Sa bawat pagtingin niya ay mas luminaw ang kanyang mukha sa loob nito. Sa bawat paglipas ng araw ay may napansin siyang pagbabago sa kanyang sarili. Isang umaga, habang siya ay nakatingin sa lumang salamin na nakasabit sa kanyang dingding ay napahinto siya. Ang kanyang mukha ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang balat ay hindi na kasing kupas. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang sigla. Hindi niya ito maintindihan, ngunit alam niyang may nangyayari. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang tuwa. Muli niyang kinuha ang maliit na salamin. Tumingin siya rito. Ang kanyang reflection ay nakatingin din sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila may ngiti ito. Isang ngiti na hindi niya ginawa. Nanigas siya. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Hindi siya gumalaw. Hindi siya kumurap. Ang reflection ay nanatiling nakatingin sa kanya. At dahan-dahan ay gumalaw ang mga labi nito. Hindi siya nakarinig ng tunog. Ngunit naunawaan niya ang kahulugan. Sinabi nito na nagsisimula pa lamang ang lahat. Sinabi nito na may kapalit ang bawat bagay. Sinabi nito na dapat siyang magtiwala. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ngunit hindi niya binitawan ang salamin. Sa halip ay lalo niya itong hinawakan. Sa sandaling iyon ay may malamig na agos na muling dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng lakas. Isang lakas na matagal niyang hindi naramdaman. Habang lumilipas ang mga araw ay mas napansin niya ang pagbabago. Ang kanyang likod ay hindi na kasing bigat. Ang kanyang paglalakad ay mas magaan. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw. Ngunit may isa pang bagay na nagbago. Ang kanyang puso ay mas naging malamig. Sa tuwing nakikita niya si Aling Rosa ay hindi na lamang inggit ang kanyang nararamdaman. Mayroon ng kasamang pagnanais. Isang pagnanais na kunin ang lahat. Isang pagnanais na maranasan ang buhay na nasa iba. Isang pagnanais na hindi na mapigilan. Sa bawat gabi ay mas lumalakas ang bulong mula sa salamin. Isang bulong na unti-unting nagiging bahagi ng kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi na siya nag-iisa sa kanyang anino. At hindi na lamang ang salamin ang may buhay, kundi pati ang dilim sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw ay mas naging mapagmasid si Aling Marta. Hindi na lamang niya pinagmamasdan ang mga tao sa baryo. Ngayon ay tila sinusukat niya ang bawat galaw nila. Tila may hinahanap siya na siya lamang ang nakakaalam. Isang umaga ay nakita niya ang bunsong anak ni Aling Rosa na nag-iisa sa bakuran. Ang bata ay masayang naglalaro habang hawak ang isang maliit na manika. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng saya. Mula sa kanyang bintana ay tahimik siyang nakatingin. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalalim. Hindi siya kumurap. Hindi siya gumalaw. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na salamin. Dahan-dahan niya itong itinaas. Tumingin siya rito. Ang kanyang reflection ay nakatingin din sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila may mas malalim na kahulugan ang tingin nito. Isang bulong ang muling pumasok sa kanyang isipan. Sinabi nito na ang buhay ay maaaring ilipat. Sinabi nito na ang lakas ay maaaring kunin. Sinabi nito na kailangan lamang niyang piliin. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Muli niyang tiningnan ang bata sa labas. Ang bata ay patuloy sa paglalaro. Walang kamalay-malay. Sa kanyang dibdib ay may sandaling pag-alinlangan. Ngunit agad itong nawala. Napuno ito ng malamig na katiyakan. Lumabas siya ng kanyang bahay.
Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at tahimik. Lumapit siya sa bakod na naghihiwalay sa kanyang bakuran at sa bakuran ni Rosa. Ang bata ay napatingin sa kanya. Ngumiti ito ng inosente. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na dumaan sa katawan ni Marta. Ngunit hindi siya tumigil. Sa halip ay ngumiti rin siya. Isang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Itinaas niya ang salamin ng bahagya. Ang liwanag ng araw ay tumama rito. Sa loob ng salamin ay may kakaibang paggalaw. Ang kanyang reflection ay tila hindi na lamang kanya. Ito ay tila may sariling hangarin. Ang hangin sa paligid ay biglang naging malamig. Ang bata ay napahinto. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kalituhan. Nanatiling nakatingin si Marta. Hindi siya kumurap. Sa kanyang dibdib ay may naramdaman siyang pagdaloy ng kakaibang lakas. Isang lakas na hindi kanya. Isang lakas na nagmula sa iba. Sa sandaling iyon ay may nangyaring hindi na maaaring ibalik. Ang bata ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang kanyang sigla ay nawala. Ang kanyang mga mata ay naging mabigat. Ang kanyang katawan ay tila ng hina. Tahimik na ibinaba ni Marta ang salamin. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang kapanatagan. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang bahay. Sa likod niya ay naiwan ang isang batang unti-unting nawawala ng liwanag. At sa loob ng kanyang bahay ay muling tiningnan ni Marta ang salamin. Ang kanyang reflection ay mas bata kaysa dati. Mas buhay. Mas malakas. Sa unang pagkakataon ay naunawaan niya ang tunay na kapangyarihan ng salamin. Isang kapangyarihan na may kapalit na hindi na maaaring bawiin. Kinabukasan ay nagising si Aling Marta na may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay magaan. Ang kanyang dibdib ay tila walang bigat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at lumapit sa kanyang lumang salamin sa dingding. Napahinto siya. Ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati. Ang malalim na guhit sa kanyang balat ay bahagyang nawala. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Ang kanyang anyo ay tila mas bata ng ilang taon. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang loob ay may tahimik na kasiyahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na salamin mula sa ilalim ng kanyang unan. Tumingin siya rito. Ang kanyang reflection ay nakatingin sa kanya. At muli ay may ngiti ito. Isang ngiti na puno ng lihim na pangako. Sa labas ng kanyang bahay ay may narinig siyang mahihinang hakbang. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Nakita niya si Aling Rosa na hawak ang kanyang bunsong anak. Ang bata ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang katawan nito ay tila ng hihina. Ang mga mata nito ay walang sigla. Ang dating masayang mukha ay napalitan ng katahimikan. Ang puso ni Marta ay nanatiling malamig. Wala siyang naramdamang awa. Sa halip ay may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Napansin niyang ang mga tao sa baryo ay nagsimulang mag-usap. May pag-aalala sa kanilang mga mukha. May takot sa kanilang mga mata. Ngunit walang nakatingin sa kanya. Walang naghinala. Bumalik siya sa loob ng kanyang bahay at muling tumingin sa salamin. Sa sandaling iyon ay may napansin siyang kakaiba. Sa likod ng kanyang reflection ay may anino. Isang anyo na hindi kanya. Isang anyo na nakatayo sa kanyang likuran. Nanigas siya. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ngunit nang siya ay lumingon ay wala siyang nakita. Tahimik ang kanyang bahay. Walang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Ang anino ay naroon pa rin. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang ito. Sa kanyang dibdib ay may malamig na pakiramdam na unti-unting kumalat. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang lakas na tila ba hindi na kanya. Isang lakas na may sariling buhay. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang katotohanan. Hindi lamang siya ang gumagamit ng salamin. Meron ding gumagamit sa kanya. At ang kapalit ng bawat lakas na kanyang kinukuha ay unti-unting binabayaran ng kanyang kaluluwa. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting napansin ng mga tao sa baryo ng Malinis ang mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Ang dating masiglang bata ay patuloy na nanghihina. Ang kanyang katawan ay tila nauubusan ng lakas sa bawat araw.
Si Aling Rosa ay halos hindi na makatulog sa pag-aalala. Palagi niyang binabantayan ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Ang kanyang ngiti ay tuluyan ng nawala. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang mga tao ay nag-usap-usap. May mga nagsabing ito ay karamdaman. May mga nagsabing ito ay sumpa. May mga nagsabing may presensya na gumagala sa baryo sa gabi. Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito ay nanatiling tahimik si Aling Marta. Patuloy siyang naglalakad sa baryo na tila walang nangyayari. Ngunit ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang likod ay mas tuwid. Ang kanyang hakbang ay mas matatag. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa dati. Ito ay napansin ng ilan. May mga matang lihim na tumitingin sa kanya. May mga pusong nagsimulang magtanong. Isang hapon habang siya ay naglalakad ay nakasalubong niya si Mang Isko. Ang matandang lalaki ay kilala sa baryo bilang mapagmasid at tahimik. Huminto ito sa paglalakad. Tumingin ito kay Marta. Ang mga mata nito ay tila may hinahanap. Nanatiling tahimik si Marta. Hindi siya umiwas. Ngunit sa kanyang dibdib ay may bahagyang paninigas. Lumipas ang sandali. At muling naglakad si Mang Isko nang walang sinasabi. Ngunit sa kanyang likuran ay may naiwan na mabigat na pakiramdam. Sa gabing iyon ay hindi mapakali si Marta. Nakaupo siya sa harap ng maliit na salamin. Kanyang reflection ay nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon ay may kakaiba sa mga mata nito. Ito ay mas madilim, mas malalim, mas buhay kaysa dati. Sa likod nito ay muling lumitaw ang anino. Ngunit ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Ito ay nakatayo ng tuwid. At tila ba ito ay nakangiti. Napahigpit ang hawak ni Marta sa salamin. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Sa kanyang isipan ay muling narinig ang bulong. Sinabi nito na hindi na siya maaaring umatras. Sinabi nito na nagsimula na ang pagbabago. Sinabi nito na may darating pa. Sa labas ng kanyang bahay ay may hangin na dahan-dahang umihip. Ang matandang punong balete ay bahagyang gumalaw. Ang mga sanga nito ay tila may sariling buhay. At sa kadiliman ng gabi ay may mga matang nagmamasid. Mga matang naghihintay. Mga matang nakakita ng katotohanang hindi pa alam ng buong baryo. At sa gitna ng katahimikan ay nagsimula ang paglapit ng kapalaran ni Aling Marta. Sa mga sumunod na gabi ay mas naging tahimik ang paligid ng bahay ni Aling Marta. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Ang mga anino ay tila mas makapal. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay may kakaibang bigat na hindi maipaliwanag. Ngunit si Marta ay patuloy na nakaupo sa harap ng salamin. Ito ang kanyang naging kasama. Ito ang kanyang naging lakas. At ito ang kanyang naging lihim. Sa bawat pagtingin niya rito ay mas lalo niyang nakikita ang pagbabalik ng kanyang kabataan. Ang kanyang balat ay mas makinis. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Ang kanyang katawan ay mas malakas. Ngunit may kapalit ang lahat. Isang gabi habang siya ay nakatingin sa salamin ay may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang refleksyon ay hindi gumalaw. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Ngunit ang kanyang sariling katawan ay gumalaw. Nanigas siya. Ang kanyang paghinga ay nawala sa ayos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ngunit ang refleksyon ay nanatiling nakababa ang kamay. Sa sandaling iyon ay may malamig na takot na unang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na may kakaibang nangyari. Ngunit ito ang unang beses na hindi sumunod ang kanyang refleksyon. At dahan-dahan ay ngumiti ang refleksyon. Isang ngiti na hindi niya ginawa. Isang ngiti na hindi kanya. Napaatras siya. Ngunit hindi niya mabitawan ang salamin. Ang kanyang mga daliri ay tila nakadikit dito. Sa kanyang isipan ay muling narinig ang bulong. Ngunit ngayon ay hindi na ito tulad ng dati. Ito ay mas malinaw, mas mabigat, mas totoo. Sinabi nito na ang bawat lakas ay may kapalit. Sinabi nito na ang bawat buhay na kanyang kinuha ay may katumbas. Sinabi nito na ang singil ay nagsimula na. Sa sandaling iyon ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib. Isang mabigat na tibok. Isang tibok na hindi niya kontrolado. Napatingin siya sa salamin. Ang kanyang reflection ay nananatiling nakangiti. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na kanya.
Ito ay mata ng ibang nilalang. Isang nilalang na matagal nang naghihintay. Isang nilalang na unti-unting kumukuha ng kanyang lugar. Sa unang pagkakataon ay naunawaan ni Aling Marta ang katotohanan. Hindi niya kontrolado ang salamin. Siya ang kinokontrol nito. At habang siya ay patuloy na nakatingin rito, ay unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Sapagkat naunawaan niya na ang inggit na kanyang pinakawalan ay hindi lamang kumuha ng buhay ng iba. Ito rin ay kumuha ng kanyang sarili. At sa loob ng salamin ay may isang bagong anyo na tuluyang nagising. Sa gabing iyon ay hindi na nakatulog si Aling Marta. Nakaupo lamang siya sa harap ng salamin habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis dito. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Ang kanyang paghinga ay mabagal at puno ng takot na ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Ang refleksyon sa loob ng salamin ay patuloy na nakatingin sa kanya. Ito ay hindi na lamang kahawig niya. Ito ay tila mas totoo kaysa sa kanya. Mas buhay kaysa sa kanya. Mas malakas kaysa sa kanya. Unti-unti niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang kanyang mga paa ay nawala ng lakas. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang balat nito ay nagsimulang kumupas. Ang siglang kanyang nakuha ay tila unti-unting nawawala. Napuno ng takot ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon ay naisip niya ang batang kanyang inagawan ng lakas. Naalala niya ang mga mata nito. Naalala niya ang inosenteng ngiti nito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay nakaramdam siya ng pagsisisi. Mahigpit niyang hinawakan ang salamin. Sa kanyang dibdib ay may isang malinaw na hangarin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para itama ang kanyang pagkakamali. Tumayo siya kahit mahina ang kanyang katawan. Lumakad siya palabas ng kanyang bahay. Ang gabi ay tahimik. Ang buwan ay maliwanag. Ang matandang punong balete ay nakatayo sa kanyang harapan. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. At ito rin ang lugar kung saan matatapos ang lahat. Huminto siya sa ilalim ng puno. Itinaas niya ang salamin. Ang kanyang reflection ay nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon ay may galit na sa mga mata nito. Parang alam nito ang kanyang balak. Ngunit hindi na siya umatras. Sa kanyang dibdib ay may lakas na nagmula sa kanyang pagsisisi. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita siya sa katahimikan ng gabi. Pinili niyang tapusin ito. Ibinuhos niya ang natitira niyang lakas. At buong puwersa niyang ibinagsak ang salamin sa matigas na lupa. Sa sandaling iyon ay nabasag ang salamin. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa gabi. Kasabay nito ay may malamig na hangin na umikot sa paligid. Ang mga sanga ng punong balete ay malakas na gumalaw. Ang lupa ay bahagyang nanginig. At mula sa mga basag na piraso ay may lumabas na madilim na anyo. Ito ay sumigaw ng walang tunog. Ito ay gumalaw ng walang katawan. Ito ay unti-unting naglaho sa hangin. At kasabay nito ay may kakaibang kapayapaan na bumalik sa paligid. Sa malayo ay may isang batang dahan-dahang nagising mula sa kanyang kahinaan. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng liwanag. At sa ilalim ng punong balete ay bumagsak si Aling Marta sa lupa. Ang kanyang katawan ay mahina. Ngunit ang kanyang mukha ay payapa. Sa kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti. Isang ngiti ng paglaya. Kinabukasan ay natagpuan siya ng mga tao sa baryo. Tahimik, wala ng buhay. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi tulad ng dati. Ito ay hindi na puno ng inggit. Ito ay puno ng kapayapaan. Mula noon ay hindi na muling nagkasakit ang bata. Hindi na muling may narinig na bulong sa ilalim ng punong balete. E ang baryo ng Malines ay muling naging tahimik. Ngunit sa tuwing sumisikat ang buwan at tumatama ang liwanag nito sa lugar kung saan nabasag ang salamin ay may isang bagay na naiiwan sa hangin. Isang paalala na ang inggit ay maaaring magbigay ng lakas. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa pagtanggap at pagsasakripisyo. At sa huling sandali ng kanyang buhay ay natagpuan ni Aling Marta ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi kabataan, hindi kapangyarihan, kundi kapatawaran.